Maigsoon niya ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultiyon sa kinaadman na ingon, non potest esse deuteronom, kung non subist veritas, huwag pangatarungan nga mulungtad, kung waas kamaturan ni pasukan. Hinungdan og katarungan nga ang Diyos sa pagtukod sa iyang iglesia gitukod sa buhing kamaturan nga mao si Kristo. Ang balaang kasulatan sa Juan 17:17, amahan ko, balaan na sila sa imong mga pulong. Ang imong pulong maong kamatuoran. Kinsa katong nagapaduol sa pung sa Dios mahimo akong tinunan, masayod siya sa kamatuoran, ang kamatuoran magaluwas kaniya. Kini mo'y kaligunan ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Kaya kung doon na mo'y hubad katong Biblia nga hubad ni Obispo Yap, ang sirak siyang hubad Eklesiastiko, Uluhan 24 tudling 31, Uluhan 24 tudling 31 sa Eklesiastiko, muna sirak sa bagong hubad. Nangingon dito, ang Diyos namong nga ikaw nagapadayag sa katinawan sa pagtuo, maangkon mo ang tunhay nga kinabuhi. Kanang tunhay nga kinabuhi, everlasting life. Muna nga, salamat sa Diyos nga wa ta mohunong sa pagsangyaw. Kaya dili gustong ginong hunungon ang pagsangyaw siyang mayang balita. Kaya ang daotang balita, ngilad nga balita, hugaw nga balita, gipadayon man. Kaya sa mga media outlets, lain-laing media gears nga matanaw, makita sa mga batanon. Sa buhat 5:40, mingon ang Diyos ayaw paghunong, pagsangyaw sa kamatuoran. Uga mga apostolis nilang mga tinunan kada adlaw nagsakas-sakas kabalayan aron pagtudlo sa mayang balita ni Kristo. Maigsoon, kumusta? Og niyata sa atong tulumanon, atong greeting sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma sa Archdiocese of Cebu, nga giabagan sad sa mga obispo, si Bishop Midfield Dodong Billones, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Radiola, o mga pare sa misyon, pare sa mga parokya, pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo. O sa malihukon way pagkaluya nga itong mga lay evangelizers, lay Catholic faith defenders. Salamat sa ta sa itong ginangga kay higala, Brad Dodong Lemsowa, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Kuman siya nga Pastor Dayan. Mga panalangin sa Diyos o grasya, gipatong skino ibabaw ni Brad Dodong, kuman siyang miracle healing by God. Kaya 1/3 of his heart, formerly, he was really dying. 1/3 of the faculty of his heart, moray naglihok. Ang 3/4 na. Pero tungod sa gugma sa Diyos, sa pangaliw po ni Brad Dodong, naayos siya. O mo na nga, nakatukod siya nining Cebu Catholic Television Network, ang atong CCTN, nga iyang gibudlayan, giaguan o gitakawan to sustain for many years already ang Cebu Catholic Television Network by the diligence, mind of Sir Dodong Lemsowa ni padayon ta. Yabot na ta sa lain-laing dapit sa kalibutan through live streaming. Kanya, ato sa pasalamat sa mga Catholic crusaders, evangelizers, and defenders of the faith sa lain-laing mga parokya mabut sa atong Sibiyaw Pasundayag. Ang Diyos mo'y atong dugukan sa atong pagpaambit o mo na nga ato sang paminahon sa pagpaambit. Yatay mga higala, itong paminahon si Brad Carlo Badinas, usas mga sharer sa Catholic Charismatic Renewal Movement. Carlo Badinas. Mayong hapon kanimo Bradsok o mayong gabi agad ni atong mabta ni atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa di pa kumangutan na Bradsok,
Greetings nato kanunay Brad Sok si Brad Michael Cabunilas og labi na ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Og labi na gayon sa among kuraparoko kanato si Father Anthony Murillo. Maayong gabi ug maayong hapon kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin ni ining bunyag gani nato Brad Sok sa Iglesia Katolika. Kay kita Brad Sok mamunyag ta ato jung nitukon kining Trinitarian, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero ang atong mga kaigsuonan ng mga Protestante Brad Sok, nagsupak sila Brad Sok kaning sama ning mga wanis nga ngano kuno nga atong nitukon ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kay kung basahon nato ang Buhat Kapitulo 10 bersikulo 48, ilan ning gamiton Brad Sok nag-ingon dinhi ug iyang gisugo sila sa pagbautismo sa ngalan ni Hesukristo ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin pa og pipila ka adlaw. Dinhi Brad Sok gitin-aw sa mong sitas nga ang mga apostoles namunyag ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ug matud pa nila Brad Sok ngano kitang mga Katoliko Amahan man atong gamiton, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga kung basahon din atong Biblia ngalan ni Hesukristo. Unya Brad Sok, matud pud nila Brad Sok, doon na ba kuno tay mabasa sa Biblia nga dunay apostolis na munya gigamit niya ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo Brad Sok. Palihog ko og pagpatin-aw Brad Sok. Salamat kayo, Brad Carlos, sa may pangutana nga base sa Buhat 10:48 ni sugo si Jesus nga bunyagi sila. Siya ngalan, bunyagi sa ngalan ni Jesus. Kaya, wa nila mamatikdi nga sa pagsugod pag ni Jesus yung pagwali, naigipamugat niya nga sugo, nga iwali ang akong mayang balita sa tibukan na surat. Sugod ang si Jesus, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, klaro, the mandato primero ni Kristo, the first mandate. Kaya subuhat sa mga apostoles, kalihukan naman to sa mga tinunan. Manasugo na ni Kristo nga matod pa sa Salmos 98:13, Salmos 89. Nagingon din sa versikulo 24, ako ang Diyos, dili ko usbon ang akong gipamulong. Akong gisugo, dili ko supakon. Manasugo man na sa Diyos, sugo man na ni Kristo, nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak og sa Espiritu Santo. Kanang bunyagan sa ngalan ni Jesus, gikontras na sa bunyag sa ngalan ni Juan Bautista. Kaya si Juan Bautista doon na sa bunyag. Namatod pa si Juan Bautista nagbunyag pinagi sa tubig o pagkinulsol. Ang Kristo pinagi sa kalayo, Espiritu Santo o ang gahom sa kaluwasan. Bunyag ni Kristo. Mogamit kita anang ngalan, dili na sabton kanunay nga proper name sama anang ngan sa libro No Limit and Jerry, ngan sa Kalye, Colon Street, ngan sa Tao, Juan de la Cruz. May mahigayon nga ngalan ng kahulugan o mando kasuguan. Dini sa Salmos 23:3. Gipaligo niya ang akong kalag o gimanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod siya ngalan. So, tungod siya ngalan, it means by the authority of His order or command. Muna nga, paingon nga bunyagan sa ngalan ni Jesus, by the authority of the command of Jesus. And that command of Jesus is baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Bunyagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna ka na pangutana nga, pangitaon ginato nga namunyag ba ang Espiritu Santo? Namunyag ba si Jesus? Namunyag ba ang mga apostoles? O nagbunyag ba ang mga apostoles gamit ang ngalan ni Jesus? Dili na nato kinahanglan pangitaon. Ang ato lang pangitaon, nabay mabasa nga ang mga apostoles nagsupak sa sugo ni Kristo. Kuno so the indication and
candidness nga tuman tong apostolis. Na ehemplo nga taga Samaria nabunyagan pero wa kadawat Espiritu Santo. Hibuong nga mga taga Samaria nabunyagan naman ta pero wa mata kadawat Espiritu Santo. Mao nga si San Juan, si Pedro, nanguos Pedro sa pagmantala o giusba niya pagbunyag. Kaya matod pa, namunyag sila sa ngalan lamang ni Jesus. Namunyag sila sa ngalan lamang ni Jesus. So di man na moong complete integral order of the Lord. Munyagi sila sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo. Gihimo ni San Pedro o nakadawat na sila Espiritu Santo. So that is fallacy. To see and to argue, to assert that only the name of Jesus is used in the formal baptism. No. It must be Trinitarian. Nyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Kaya sa ngalan ni Jesus, sama sa taga Samaria, wa sila kadawat Espiritu Santo. Muna atong tubag sa may pangutanan ni Brad Carlo Badenas o atong pabinaot sa atong kauban, si Brad Edwin Paraguso na ilang o sa Catholic Lay Minister sa Inmaculada Concepcion Parish, Minglanilla, Cebu, o nailasan nga tigpaambit as a Catholic Faith Defender. Niya si Brad Edwin Paraguso. Maing hapon, Bradsok, o maing gabi diha sa depende kung asa tang lugar kay kita live banda sa Facebook, Bradsok, atong i-great nga atong may kaisunan o asang dapit so sa kalibutan karon na naglantaw. Nya ako sang i-great, Bradsok, sa dili pa kumutana nga akong pamilya diha sa Tungkop Minglanilla. Akong asawa si Sarah Fernandez Paraguso, among tulog anak si Angelo, si Antonio, si Arnold, ug ako sang iya sang amigo na sa mong balay, si Dong Daniel. Ug diha sa likod, Bradsok, na sang ako ang mga amiga diha nga kanunay gini sila way puas nga maglantaw, si Marcela Tapik diha sa Tungkop Minglanilla, ug ang lay minister na kong amigo, ang Kauyon Pamili, si Brad Bibi, ug si Tirkati, ug uban siyang anak nga si Dudong Charlon. May paglantaw niyo diha, Brad. Akong pangutana, Bradsok, may tungod aning indulensya, Bradsok. Ang panudlo sa atong Santa Iglesia, Bradsok, diha sa Catechism Catholic Church number 1471, nga ang indulensya mao ang pasaylo sa kastigo temporal gumikan sa sala nga humana mapasaylo. Pero gisupak ni sa atong mga igsoong dili Katoliko, Bradsok, nga kini sayop ni kaigo na diha sa 1 Juan 1:7 nga ang dugo ni Kristo mao na maghinlo sa tanan natong mga kasalanan. Ug diha pagyud sa Hebreo kapitulo 9:22, kay gawas ang pagpaagas sa dugo nga walay pasaylo sa mga sala. Unsa may atoy katubag ani, Bradsok? Sakto tong imong gibasa may tungod sa kaulugan sa indulhensya. Ang indulhensya mao ang pagpasaylo sa kastigo temporal. Gumikan sa sala nga humana mapasaylo. It is the remission of temporal punishment due to sins which are already forgiven. Kaya ito makita ng example sa Biblia na sa 2 Samuel Lohan 12, tudling 11 nga to sa 13. Nga si David ang hari nakahimog dako kayong sa it was adultery, pagpanapaw. Ang labing gwapa nga babae yang gisakiyo na it was Bathsheba, the wife of the trusted, brave defender of the crown of the king, si General Uriah. Iyang gipapatay. Giilog niya. Mana sinatan ang propeta mingon, David, may usa ka tawo nga imong niara dinhi sa gingarian. Daghan kay siya mga karnero, libo ka libo. Pero iyang silingan ng usara ka buong karnero, giagaw. Si David mibot siyang espada o mingon, sultihi ko kinsa ng tawana. Kaya ako ng pikason. Ngayon si Nathaniel, ikaw na, daghan kay gagasawa. Daghan kay kagpuyo-puyo. Pero si Uriah nga, naghalad siyang kinabuhi pagpanalipod nimo, daghan kay samad, daghan nag-uwat, banos-banos, aron lang pagpanalipod kanimo. Imong gilangkatan siyang asawa o gipapatay pa nimo siya. Ikaw na.
Hugno si David sa nagtulisok nga mga pulong ngadto siyang tanlag. Naghilak siya. Nagbako siya. Ug iyang gikumpisyal ang iyang sala ngadto ni Nathan. Nana sa Bible, and Nathan confessed to David. Kumpisyal siya. Yan ingon si David pagkakita niya sa kamatinuuron sa paghinulsol ni David, pasaylo ng imong sala. Pero ang silot si imong sala, wa pa mas mapasaylo. Wa siya kasabot. Sabot pasabot na Nathan, ang imong anak nga lalaki mamatay. Aw di na mahimo. Wa ako'y anak nga lalaki. Kinahanglan nga do nga makapanunod kanako. Kining anak nga na tao kika ni Bathsheba, akong anak. Mamatay na. Ihablag 7 ka adlaw. Wagan masayo kung mas 7 ka adlaw namatay si katong anak ni David o hilabihan nga kaguol ni David. Muna, the sins of David were forgiven, but the temporal pain, which was sadness within the heart of David, was not remitted by God. Mauna ikuhaon sa kining indulensya, dili ang sala. Ang silot sa sala. Muna katong silot sa sala, dinis kalibutan, temporal punishment, dadawat yun ni David. Mauna ang simbahan siyang kagahuman, makakuha, makapasaylo sa temporal punishments. One of the conditions nga naata sa kahimtang sa grasya. Kita kadawat o plenary indulgence when we are in the state of sin. Pero nakahinulsot na nakabiya atas tong sala, grabe kayo ang madawat na to. Labi nagmusimba ta. Pag simba na to, ang madawat na to, sanctifying grace, makapalangit na. Kaduha, ang indulhensya makakuha sa atong temporal punishments. Ikato, ang merito, panungdan sa atong maing buhat. Nga gitumpi si Ginoo. Nga sa adlaw sa paghukom, i-withdraw si Ginoo ang imong mga merits in order to give the reward, measuring the merits that you have gathered of your good work. Muna nga, kinahanglan ta ng indulhensya plenarya. Kinahanglan ta nga, way sa kay nga itong mga pagampo para sa kalag sa purgatorio, kung naatay state of grace, tuman na to, ang tulumanon nga makadawat tao ginulhensya plenarya, even 5 Our Fathers, one Our Father for the intention of the Pope, and the prayers that we do, that prayers that we shall do, either in the church or in the cemetery. Nato indulhensya plenarya. Pero karon nakasuod magyaputag sementeryo. Ayaw lang sa 1 ug 2, Nobyembre 1 ug 2 kay serhan ng sementeryo. Tungod kay ang gobyerno inubanan sa pag-uyon sa simbahan nga way magdasok suod sa sementeryo. Kay ang mangilngig bangis nga coronavirus lagmit naa sa mga tao nga lagmit na musuod sa sementeryo ug makatakod na siya hundreds of people. Just one instance. Mao na nga ugwa tay manood sa sementeryo nga unog dos way takdan, way makatakod. Pero earlier than that, Oktubre 8 baron, layo pa kayong unog dos ang makasuod sa sementeryo. Unya makapangadyi ta sa prayers with indulgence, mahimo na to. Or sa simbahan. Kaya sa simbahan, doon na may mga misa. Unog dos sa simbahan, doon ay misa. Distancing gyapon. Nya sa Talisay ang Nobyembre 1 ug 2, magbisa ang pare suod sa sementeryo. Kaya daghan man sementeryo sa Talisay. Sa Tangke, sementeryo sa simbahan, parokya sa Tabunok. Poblasyon na diay sementeryo nga iyasad sa simbahan, nasa government cemetery. Nya magampo ta either in the church o simbahan, kadawat tag indulhensya. Buot pa sabot kung ang ato rong giampo by the will of God, nagantos nag 20 years in purgatory. Nya doon na tayo indulhensya plenarya, katong 20 katuig mapapas. Dito siya sa langit. Kasi may hibaw na only God knows. But the church is infallible to teach us the truth. Kaya dagan makay mga milagro ipakita sa Ginoo. The existence of purgatory and the value of the Mass relating to the souls of purgatory. Kamatawangan na to.
Muna nga, asa man mabasa sa Biblia? Sa Tobias 12:9. Ngayon sa libro ni Patriarka Tobias, kung ikaw magampo inubanan paglimos, magbuhat ka og maayo, malikay ka sa mangilad nga kamatayon. Ano na may mangilad nga kamatayon? Ganun bang kamatayon di kita kapanguros? Di ta kay dulsol? Di ta kauli sa tong gihuman? Di ba ta kabayan sa tong utang? Wala to bayri. That would be paid in other world. Mabayaran na to sila yung kalibutan sa asilo. Muna ang mayang kamatayon nga nakaandam ta. Niya malikay ta sa dautan. Nga mahitabo, nga disgrasya. Malikay ta sa dautan nga kamatayon. Ay lang ito giapil nga ang kamatayon ni Kristo kay di mo to dautan nga kamatayon. Ang Ginoo namatay tungod sa atong sala, dili tungod kay duna siya sala. So mo ni ang gisulti. Natin mabasa nini sa Buhat 9, 8-10. Doon ay batanon nga naghimog yun sa buhat nga maayo. Dorcas. Iya nga. Niya himo mo to siya magkalinias ka ng weaving, mga panapton. Panghatag niya sa mga hubo. Ug kalit man nga namatay, turting guulas maginikanan. O gitawag San Pedro, nga San Pedro, ayaw kahadlok, natuglan na siya. Dili Senyor Pedro, namatay na gina. Ang mga mananambal na mo din konfirma namatay na. Kantong dili tagtungod gawas. O niluhod si Pedro, yan po, nabuhi si Dorcas. Nga naman, kaya nakapamugas na to siya sa mga buhat nga maayo. Muna bisan ang iyang kamatayon, kabubuton sa Ginoo, pero just to prove the goodness and the mercy of God, applying the good works of Dorcas. Muna magkatabang na nato. Si Ezekias, buutan nga pare, yabtag notisya sa anghel, mamatay ka karong adlaw. Hilak si Ezekias, ampo. Yang Ginoo naglantaw, mingo siya nga, akong dungagan imong kinabuhi, tungod kay nagampo ka. Muna prayer with fasting. Magkapalikay na to sa kamatayon nga niabot na may mong lugwayan pa na sa Ginoo. That's the value of the good work nga muna'y basihan sa itong mga buhat nga maayo. O gunatas sa santos nga grasya, maganar na itong inidulin sa plenarya, daghang kayong panalangin. The Protestants do not have that because they do not have that authority. Authority comes from Christ to the apostles, and the bishop today can trace back that power because of the incessant existence of the church. Ang may bugto nga simbahan. So mo lang ka na una nga ito ikapaambit sa mayang pangutanan ni Brad Edwin Paragoso nga timely sa itong panahon nga nining COVID time, nining coronavirus crisis, makadawat niya po idulhin siya plenarya sa panahon sa pagampo para sa mga kalag, ana ba sa simbahan, ana ba sa sementeryo, kay kasudlan man ng sementeryo, basta dili lang unog dos. Kay tagsa-tag adto sementeryo, dako makay na, maka-social distancing ta dito. Pero sa unog dos, maghuot, magtinukmuray, bisan diya sa gianan. Grabe, mo nang simbahan, o agdasad sa ato gobyerno, nga way ablihan nga sementeryo sa unog dos. Salamat kayo, Brother Edwin, sa mga mayang pangutana niya. Ako din greeting nini nga kung suod kayong mga higala nga natagbuan ako. Bitaw si Brad Pat Alburo, taga Medellin, Antipolo, Medellin, sa Brad Sok. Minaw, tanaw ko na yung programa sa alas 2 Martes, live. So, gigrita ka, Brad Pat Alburo, niyang imo sang mga higala, si Brad George Torrefil, CFD, Catholic Faith Defender. Si Brad Paul Alima, imo sang gisgutan. Unya, ako sa rin greeting sa atong, akong itaguan gitaw ning mga higala, si usa ka karaan sang tigpaambit si Estrella Mabalcon, Clemencia Dalompenes, Marita, ayang mag-apelido Marita Manggubat, o nakadoos ako sa akong parinti, si Ingosya, kung ako nagyog kag edad, sister,
Siya 87 na akong edad. Hinumdum pa kanimo. Hinumdum pa ang akong gaan si Rizalina. Akong apelido sa papa, Cortez. Apelido sa mama nako, Cabonilas. Ang apelido sa akong bana, si Pedro Fernandez. O igagaw ito na ko si Pedro Fernandez. Yan lipay ko kay hait pa kay salabutan. 87 ang edad, may pagpananaw, may pagdunggan, may pamkaon. Kaya nakaon mo siya hugbahog. Pero iwa siya di na kay ko kalakaw so kung may muagak na ko. So, just the same nga, naa pa niya ang sustaining faculties nga may pag-memory. So, greeting ko sa kong parente, Rizalina, Cabonilas, Cortez, Fernandez, nila ni Marita Manggubat, Clemencia Dalong Penes, Estrella Mapalcon. So, greeting na to. Sa dilipat ang panayon, may nung danon kay mga pahibaw nga ako, takusan atong lantaon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, bitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmug og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Paigsoon balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kaalam nga nagingon. Nel volitum nisi precognitum. We cannot love a person whom we do not know. We cannot like a thing which we do not know. Dili ta makahigugma sa katinuhuan nga wa tay kasayuran o hibang kaagan. Mao nga gining atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko nga station produced by Dudong Lemsua na ada mga kaparian sa Santo Niño Community
mga Agustinians nga gustong mo palanog sa ilasang pasalamat ni Brad Dodong Lemsua kay usas mga pare sa Agustinian naigo taon sa COVID-19 bukog na lagpanit di na kailag tao. Yang giadto ni Brad Dodong Lemsua yang gisangpit di gyud mo manalinghog. Paila siya ako si Brad Dodong Lemsua nihangad. Brad Dodong. Mubunta lang istorya gi preovira ni Brad Dodong. All the process of true and sincere giving surrender to our faith to Him and to intercede with God in order to send a blessing of healing. Unya, humanan to, ang mga kauban sa kumbinto nalipay kay na-recover man si dili na tungan na dihang pare purting lipaya. Mga nga prayer is power. Miracle is still happening. Salamat kay Brad Dodong, mga amigo na itong mga pare sa Santo Niño nagkahatag sa pasalamat sa gahom sa Ginoo nga gihimo kang instrumento. Unya, ato na yung tagdo ning atong duha ka kauban. Maraming salamat, Brasok. Pag-usab. Ang akong pangutana, Brasok, bahin na ni mga mahugaw nga mga mananap o mga hinlong mananap. Ang atong mga kaigsunan nga mga Adventista, Brasok, matod pa nila nga dili tinuod nga ang mga mahugaw nga mga mananap sa bag-ong tugon gihinluan na. Kay matod pa nila, Brasok, nga ang pulong sa Dios o ang sugo sa Dios dili man jud na mausab. Og kay sugo man sa Dios nga dili ka magakaon ining mga mahugaw nga mga mananap sa matong baboy mga walay mga himbis. Kato Brasok, dili dito mausab kay sugo man kini sa Dios. Unya Brasok, kita Brasok nga mga Katoliko moingon ta nga ang tanang mga pagkaon, tanang mga hugaw kaniadto gihinluan na. Kay si Jesus mingon nga bisag unsang mo sulod sa basa tao, dili kini makahugaw kung dili kadtong naa sa sulod umugawa sa iyang baba. Unya Brasok, ang atong mga kaigsunan ng mga Adventista Brasok sa ilang gamiton ang Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 2 nga bisan sa bagong tugon wa joy mananap nga gihinluan, hugaw gyapon nagpabiling gyapong hugaw. Akong basahon Brasok kinilang teksto Brasok nag-ingon dinhi og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon nagunob na ang bantugang Babilonia og nahimo siyang puloy-anan sa mga yawa ug taguanan sa mga mahugawng espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw ug dulamtanan. Dinhi Brasok tin-aw nga bisan sa bag-ong tugon, duna gyapoy mga mahugaw nga mga langgam, mga mananap. Matod pa nila Brasok, nagpabilin kining wala mausab ang mga tong mga mananap nga hugaw, nagpabiling hugaw bisan sa bag-ong tugon ug wala hinluoy. Palihog kog pagpatin-aw ni Brasok. Kiring Pinadayag 18 dos, no? Imong ikutlo? Yeah. Nga kining Babiloniang gihisgutan dili ni ang Babilonia sa Mesopotamia kay dugay na nang nalubong nahanaw sa mapa. Ang Babilonia sa Mesopotamia. Ang Babilonia sa bagong tugon mao ni ang gisgutan sa Pinadayag 17:5-9 nga ang syudad nga dunay 7 ka bukid, the city which has 7 hills. Wala in syudad sa kalibutan na 7 ka bungton nga famous kayo. That was Rome. Doon ay napulo ka sungay, mga hari nga nagpuli-puli. O diha sa Roma, ang syudad nga nagamando sa tibuok kalibutan. Because Rome was a city, still now a city, but during the time, it was also an empire. An empire comprises so many kingdoms and nations under here. Ubos niya. Muna ang Roma, pagana. Pagan Rome. Kay sa Pinadayag 1, city nga 18, nagapasalamat ako sa Diyos, sa grasya sa Diyos, kaninyo nga taga Roma, nga pinili o gitawag sa pagkasantos kung pagkabalaan. Ang inyong pagtuong nga taga Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. The Christian Rome na, dili ang pagan Rome. Nabahin mang Roma. The pagan Rome, nga ito, o ang Christian Rome. Kristohanon.
So gipasabot ato mo ang iyan lang og siyudad nga dakong siyudad nga nagmando sa kalibutan. That was the Empire of Rome. Dili ang simbahan. Unya ka nang ingon nga kining naa pa ang mga langga o mananap nga mga mahugaw o mga langgam nga mahugaw, in the sense they are existing. But regarding the nature of these beings which were unclean, there is only one authority that can make them clean, and that is the authority of God. Naman na sa San Marcos 7:19. Ganingon si Jesus, kanang mga hugaw nga pagkaon, sultihan ta mo, limpyo na. Kay way pagkaon nga mo agi sa inyong ba sulod sa inyong tiyan nga hugaw. Kay gilimpyuhan na. Kung doon ay hugaw, dili ka nang nisod. Kung dili ang nigawas. Ang pulong nga daotan, kasilag, animalus, pagsukol sa ginikanan, kaulag, pagpatay og tao, pagpangawat, kini mo'y makahugaw sa tao, dili ang pagkaon. Kaduha na subli as Ginoo. Gawas sa San Marcos 7:9 sa 11:9 sa buhat. Gikunsaran og habol si Pedro nga diha tanang mananap, ngupat ang tiil ug mingon ang tingog, ihaw Pedro kaon ini. Tubag na si Pedro ay ayaw taon Ginoo. Kay wa pa gyud nakasud nga hugaw og bastos sa akong baba. Tingog sa Ginoo. O pinagi sa anghel, ayaw nganlig hugaw og bastos Pedro ang humana, limpyoy sa Dios. 1 Corinto 14, Roma 14:14. Ang sipong ni San Pablo, wala hugaw sa pagkaon. Kung doon ay tao naghunahuna ang kanang pagkaon na hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw, ang iyang hunahuna mo'y hugaw. Muna ka na sa pinadayag 18:2, just mentioning that there are some unclean animals. But with regard to the effectivity of the order of God, it would be imposed that these things which are unclean, they become clean already by the word of God. Sa pulong sa Ginoo. Muna itong tubag, nagisgutan na nga, hugaw na, kanya ito. Pero, bisan pag-isgutan diha, apan, naisgutan na sa ni Kristo. Ahead of that, nga gilimpyuhan na niya, ang tanang hugaw. Muna nga itong tubag sa pangutan. Ay, may tuhuan na to. Kanang ingon nga dunay mananap, dunay mga langgam nga hugaw, o kadtong ingos Ginoo nga gilimpyuhan na niya. Aw, pulos na natutuhuan. Nga kaniya tuhugaw na. Pero karon sa by the mandate of the recent mandate of the Lord, namo ko'y gisultihan sa kining balang kasulatan nga kining nasa balaang 1 sa 43:18. Isaias 43:18. Ayaw na hinumdumi ang butang ng aging niyo na. Magpalandong kamo sa mga butang nga karon ug di sa karaan nga gipahunong na. Gipahunong naman sa Ginoo nato ang mga angay palandong di na tatag gibugatan. O pahimugat. O gibugaton tungod kay gilimpyuhan na mas Ginoo. Muna ayaw na hinuma katong gilimpyuhan na sa Ginoo nga isambog nimo sa karon nga limpyo na. Muna itong tubag sa pangutanan niya, balik tas tumakauban. Maayong hapon pag-usab Bradsok, sa dili pagka-Bradsok, ako i-greet ang akong mga kauban nato sa Oasis of Love, sa labi na gyud sa Batch 54 na mo, o labi na sa tanan nga membro sa Oasis of Love, ug ato sa pinumdum nga ugma atong prayer meeting diya sa live broadcast atong television dinhi sa CCTN, ug atong madungog ang nindot kayong pulong sa Ginoo pinagi paambit sa atong Tatay Dudong Limsua ug uban man sa atong mga kaubanan. Nya akong pangutana Bradsok, may tungod aning krus ug pagpanguros. Nya akong ipadayag Bradsok ang dagko kayong misteryo sa may tungod aning krus ug pagpanguros. Ang kining tulo ka dagkong misteryo mao ang Santissima Trinidad ug ang reinkarnasyon kon pagkatao sa anak sa Dios. Ikatulo Bradsok ang redemption kon pagpanubos. Ya kini siya Bradsok, ang atong mga igsoong dili katoliko ila ning gisupak Bradsok. Kini nga atong pagbalaan sa krus, pagpasidungog sa krus, sama ra kuno nga
gibalik-balik na to ang pagkatinunglo ni Kristo diha sa krus. Nga ako pangutana brad so kay diha sa Galatia 3:13 nga tinunglo man gyud ang namatay diha sa kahoy. Tinunglo na to si Jesus brad so nga akong pangutana nga may babasa batas Biblia nga ipabalaan o pasidunggan ang krus. Ikaduha, tulo man ni ka krus brad so nga ilang pangutana sa atong mga igsoon Katoliko nga tulo man ni ka krus. Duha katulisan sa iyang sikakilid. Giyon sa makuno nato pagsiguro brad so nga kining krus nga atong gibalaan karon mao ni ang krus nga namatyan bitayan ni Kristo. Mao na ako ikaduhang pangutana brad so. Kanang Galacia 2:13 nga tinunglo katong gibitay sa kahoy, gilansang sa cross. Sumala to sa panglantaw sa mga Hudiyo na sa Jewish culture. Gisgutan na sa libro sa Deuteronomio nga tinunglo katong gilansang o gibitay sa kahoy. Kay it means nga kung sangatan og silot pagbitay sa kahoy dako kay sa mo na nga alang kanila sa ilang balaod sa mga Hudiyo dakog sa Jesus. Pero naman sa Hebreo 4:15 nga siya nahimong tao uban kanato. Sama siya sa ubang tao. Gawas sa sala. So ay sala nga tong Ginoo. Niya sa Hebreo 2:14 ningon sad nga si Kristo namatay. Aron mapildi niya ang tag-iyas kamatayon nga maong yawa. So that death of Christ is victory of us. Our victory atong kadaugan. Dili ta kaingon nga kawang katong kamatayon ni Kristo. Kanang atong pagbalaan sa cross tungod sa mensahe nahitabo sa cross. Nga paborito nimong kutloon ni Brad Edwin ang Hebreo 9:22 nga sine sanguinis effusione non fit remissio without the shedding of blood there is no forgiveness. Muna napasaylo ta tungod sa kamatayon ni Kristo sa atong sala. Pasaylo nga gihatag na ang grasya nga makapasaylo. Buhatonon pa kay maghinulsol patang makasasala ug mabiya sa atong sala. Kay mi uta, nugasan naman ko sa dugo ni Kristo. Niya magpadayon tas pagpakasa, awa gyapon mahimo. Matod pa ni San Pedro pariharatag sa ka baboy nga nahug sa lunangan liguon pero magligo mo lunang na sa lapok. Parehatas iro nga musuka kanon na sa sinuka. So dili na mo. It must be a renewed life through both. One, from the grace of the Lord. The second, Filipos 2:12. Panlimbas yugi gayod, pagbuhat ang imong kaluwasan uban ang kahadlok ug paggurog. Dili ta mingon, luwas na ko kay tuo naman ko ni Kristo. Ang pagtuo nga dili ubanan sa buhat imperfect ug patay. Sa Hebreo 2:17 hanggang 20. Nga ningon si Santiago 2:17 hanggang 20. Gihingpit ang pagtuo pinagi sa buhat. Kung nunay pagtuo nga way buhat, dili hingpit o dili napuhi o dili sa namakaluwas. Pareha na sa pagtuo sa yawa sa Dios nga nagkurog sa kahadlok pero dili mabuhat. So mo nang hingpit ang pagtuo ban sa buhat. Muna sa ito mabasa nga dunay balaod sugo nga pasidunggan nato ang cross. Mensahe sa cross na. 1 Corinto 18. Mayon San Pablo, alang sa nangawala ang cross binuang. Pero alang ka natong ginaluwas, ang mensahe sa cross, gahom sa Diyos. Who is the message of the cross? The one nailed to the cross. Nasa 1 Corinto 15:1. Ang akong may balita si Kristo nga namatay alang kanako. Ang message of the cross si Kristo. Kadua, what is the message of the cross? Mateo 16:24. Mateo 16:24 mingon si Jesus, kung gusto kang musunod kanako, pas-ana ang imong cross, pagdumili sa imong kaugalingon kada adlaw. Lucas 9:23. So, naagyan, mabasa na ito. Ngunit mensahe sa krus. Kung masuko ta pagayo, diya ganahan na kitang mo gamit og kusog, gamit og pungangilad,
Ya, dili lang kita mo gamit. We enjoy the presence of Christ in us because we and Him nailed to the cross, meaning Galacia 5:24, ang iya ni Kristo gilansang na nila sa cross ang ilang kaibog, kasuko, kangilad. Gilansang gani di na kalihok. Munang wa na palihuka ni Kristo nga atong kaulag, kabangis, kasuko, kunaa si Kristo sa atong kasing-kasing. So that is the message of the cross. Message of the cross. Muna nga, sakto ang Iglesia Katolika. Ngani ang mga Seventh-day Adventist Church, kaniya to, sila mo disregard naman ang cross, pingon sila nga, Bradsok, we pay honor to the cross of Christ. Kung saan na ito pag-ilan niya itong tuo ka cross? Utak hibaw. Pero si Santa Elena, kanihan to yung Kalbaryo, pagpangita sa cross ni Jesus, iyang ipakubkub sa mga kauban niyang mga tao. Niya, dihan ang tulo ka cross. Hay man ining iya sa kung anak sa Diyos. Damay namatay ni Age. Ilang ipatong ang tuo ka minatay. Ang tuo ka ipatong sa cross ang minatay. Ang usay, kaduha, way nitabo. Pagpatong sa usa na, buhing minatay. Ningo si Reyna Elena, that is the cross of Jesus, the Son of God. Dat anak, gida. Marahay naman na ron. Ningo guban ka na, dahil naa sa Santo Niño, cross of Magellan's Cross, di na mao. Kay kadtong cross ni Kristo lubok. Ya tanan nga pinino ato pino nga bahin gipadaas lang dapit sa kalibutan. Kaya ang altar kaniadto una binditahe. Dunay ilubong nga abo. The dust of the cross of Christ. Kaniadto. Pero nahurot na tiyala pila na gugkutoy 2,000 na katuig ginugay na itong cross. Mao na ang cross ni Kristo. Sagrado. Ay, sa kuan pa kinatsila pa sagrada. Kaya di ko tagag El Cruz, Santa Cruz. Di tagag Santo Cruz, Santa Cruz. Muna may kata cross, sagrada, dili sagrado. Pero pareha nag-meaning, pero that is feminine and gender in Spanish grammar. Salamat kayo sa mayong pangutana. Daghang salamat, Bradsok. Ang akong pangutana, Bradsok, bahin ining atong litanya sa atong mahal na Birhen Maria. Kay kitang mga Katoliko, Bradsok, grabe kayo ang atong pagdebosyon sa atong mapinanggaong inahan, si Birhen Maria. Pero ang atong mga kaigsuunan na mga protestante, Bradsok, nagsupak sila kay kini kuno atong litanya walay mabasa sa Biblia. Gani matod pa nila, Bradsok, usa kini ka dakong kompetensya nga si Maria nakiglibil ngadto sa Dios. Kay kung basahon nato ang Biblia, Bradsok, example kana pag-ingon nato, Bradsok, nga si Maria puno sa grasya. Kung basahon nato ang Biblia, Bradsok, sa Juan 1:14, ang Dios nga pulo nga mao si Jesus puno sa grasya. Ang Dios lamang, Bradsok, mo'y puno sa grasya. Ug ngano si Maria ginganlan nato puno sa grasya. Matod pa sa protestante, si Maria ni kompetensya sa Dios. Unya doon na pa ilahin, Bradsok, kanang pag-ingon nato sa litanya, Bradsok, nga si Maria bituon sa kabuntagon. Kung basahon na itong Biblia, Bradsok, ang bituon sa kabuntagon mao si Kristo. Pinadayag 22:18 nga ako si Jesus ang gamot ni David, ang bituon sa kabuntagon. Ngano kuno, Bradsok, si Maria ato pong gitawag og bituon sa kabuntagon, nga ang giingos Biblia ang bituon sa kabuntagon mao man si Jesus. Paliw ko og pagpatinaw na, Bradsok. Ang rosaryo, may ato sa mahinungdanon nga ilakbit kay doon na mga tao nga asaw ninyo mabasa ng rosaryo diya sa Biblia. What ay mabasa pong rosaryo? The meaning of rosary referido na ni Santa Maria. Diya sa Isaiah 35:1, nagingon nga taliwala sa kamadaan sa yuta, doon ay usa ka bulak nga rosa nakapahimuot sa Dios. Rose pleased God, is pleasing to God. Diya sa may kahulugan ng rosa. Sa awit ni Solomon, Kapitulo 2, versikulo 1-2, ang rosa na kahulugan, the woman, babae. Niya kinsa man ang woman, nga gikaymutan sa Ginoo. Sa Lucas 1:28, mingon ang Diyos, anghel, may namulong, pero gikan na sa Diyos. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu Christi.
sa hubad sabi niya maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Sa ubang hubad maglipay ka Maria kay nakapahimuot ka sa Dios. So si Maria nakapahimuot sa Dios. Mo nang Rosa nga taliwala sa kamadaan sa yuta dunay bulak nga nakapahimuot sa Dios. Ya subingay man na, that's a metaphoric expression. Ang meaning na ang mahal nga birhen. Ya sa Lucas 1:48 si Birhen Maria nga gipuyan sa Espiritu Santo mituwaw gikan karon tanang kaliwatan magtawag kanako bulahan. From now on all generations shall call me blessed. Mao na nga ang pagrosaryo gipaybaw sa mahal nga birhen. Daghang mga milagro na itabo. Almost every day dito sa Lourdes, Francia. Mga masakiton, cancer, mga buta, uban pa. Thousands of people nga magdasi lang mga masakiton. Daghang na mauli nga ang ilang mga wheelchair, ang ilang mga sungkod, ilan na lang gibilin. Kaya naglakaw naman. Because of the Holy Rosary, all the hours of the Lourdes Francia, na misa, na rosaryo, uman sa misa, na rosaryo, pamalandong sa kinabuhi sa kalipay, kahayag, kasakit, ug pagabanaw ni Jesus. Mo nang rosary. Unya, kining kanang pagkapuno sa grasya, doon ay nga pagkapuno sa grasya absoluta. Mo nang God is the absolute fullness of grace. Siya na. Pero si Maria ang inganlan og puno sa grasya in relativa. Sa ito pa, ang nitubod nga kahayag so sa kakandila, makalukop so sa kalawak. Sa kakandila, pero doon ay dako kayong kandila nga makalukop sa siyang hayag. Muna ko na ito, kantong hayag absoluta. Kantong sa kakandila nga hayag sa lukop sa lawak relatiba. Muna si Maria. The relative fullness of grace is found in Mary. Na ni Maria. Pero ang grasya absoluta tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa kaluwasan, kaya naman na sa buhat 15:11, ang grasya ni Kristo makaluwas. So muna nga si Maria, puno si grasya. Niya, ang iyang mga pag-ampog pangaliupo, ngadto siya nga nakdili baliparan. Pero iba, nasa San Juan 2, 1:4, nahudda na gyud og bino ang kinasal, na uwaw na ang taga-kusina kay nagmugot ng mga taong sa nangumbira tungos kabusog pero ay magkapag-angaan kay may bino. Anak mo na sila bino. Ay mao si Jesus niyang inahan ngayo. Iyas ang gikusog iyang tingugon sa may ako ug imo. Dinapit man lang ta din eh. Kaduha wa pa mabot akong panahon sa pagmilagro. Na malibad si Jesus mura. Pero ningon ang mahal nga birhen, dong unsa kay isugos kong anak tumana. O gang Ginoo mingon kanangon nom katadyaw punag tubig. Ug himo ni Jesus nga bino. Sa to pakadtong ningon si Jesus nga wa pa mabot akong panahon pag milagro. Wa tay labot din he. Just quoting the reasons of men and women. Katarungan as tao. Pero dili na katarungan ni Jesus. Ang katarungan ni Jesus katong gisulti ni Maria. Unsa gani isugos kong anak tumana? Unsa gisugo ni Jesus kanang unom katadyaw punan as tubig. Naimong bino. Kay ang iyang inahan mo nangayo. Usa kay gayon, that was 1980s. I consulted with doctor espesyalista sa asthma, hubak. Yung doktor, di man ni maayo ni mong hubak. So kay kuan mo guni ka ng daghang kay mga butang sa kalibutan kontra sa mong lawas. Incurable. Nako, cancer ba ni Dok? Sa dili na cancer, pero way tambal. Moto yung ko, way tambal sa kalibutan na, pero doon tambal sa Ginoo. Muna nga i-said may rosary. Nangadjay ko sa kong rosaryo, pagkabot sa alas 11 na sa gabi na usab akong tuno sa akong ampo. Gingnan ako ang mahal nga berhen. Mahal nga berhen, sultihi imong anak. Manuan ako niya kinahanglan na patya. Kung gikinahanglan po ko niya, karong gabi na ayaw ugma. Ako ayuha. Pero niyo ko binuang maning ampuha, mura magi-hostage na kong mahal nga berhen. Pero mubalik mag yun.
Mahal nga biyarin, sultihi mo anak. Kung wa na ko niya kinanglan na patya, kinsa mo gutang ikinanglan sa Ginoo ba? Pero muna akong yampo. Pero gikinanglan po kanya ayo. Nakatuog ko, pagkabuntag kadlaon. Tuog pa ko pagkalasayas, nagmata ko. Alas 3, alas 4, tugpahon magi ko sa kanang atake sa hubak. Nawa, hangtod karon. Who did cure me? Kinsa nagayon ako? Jesus. Pero kinsa nagelyupo para nako? Ang mahal nga biyarin because of the rosary. So kanang magbugal-bugal sa pagrosaryo, wa na sa kasabot. Sa essence of the Holy Rosary, it is the life of Jesus, of His birth, being the light, and He suffered the suffering, the tremendous suffering, and He resurrected to prove that His love for us, it has a beginning, it has an end. But for God, it has no end and beginning because God is eternal. Nanas fundamental sa Catholic dogma ng ingon, Jesus, the second person of the Blessed Trinity, the Father, the Blessed Trinity, the Holy Spirit, they are all eternal, not three eternals, but one eternal. What is the meaning of eternal? No beginning and no end. They are not subject to change or death. Kung sa din ang eternal, way kausaban, o way kamatayon. Muna, nga puno si grasya ato na maning natubag. Nga ang grasya nga tinubdan si Jesus o ang Diyos man. Pero ang tinubdan sa kaluoy nga agyanan sa grasya ni Jesus, mahal nga birin. Yan, salamat kayo. Hiyaptan tas panahon. Pasalamat ko ni Brad Edwin Paraguso, Brad Carlo Badenas, Brad Dinis Abarquez, Brad Dominicos Fernandez, niya atong mga pasalamat sa mga na niya ninato niya. Katudeng armad atong libro nga Biblia. Manato mada ang sampol ato Brad Carlo. Biblia nga hubad sa Latina Vulgata ni Bishop Manuel Yap. Purting ni Dota. Kana ray libro mahibaw tag kinsa man Santiago nagsuwat ining Book of James. Duha man ni ka James. Kinsa nagsuwat ining Ebanghelyo, buhat sa mga apostoles. Wa tayo mabasa sa libro sa laing tinuhan. Sa Katoliko, na kaya ang Iglesia Katolika mo naghipos, siya nagkuy-kuy sa kasaysayan nus ani, masuwat o 15 nagsuwat. Sa ito pa doon ay ingno to, konfirmado ba? Ikson, salamat kayo siya magduyog ka na mo katong gusto ng libruha. Tawag ka lang numero 0915-849-7929. Tagbuta po huning atong tulumanon. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Okay. To thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb, same that on the cross was hung, bore for man the bitter doom. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed, both with water and with blood, suffer us to taste of thee in our life's last agony. Sweet Jesus, Mary's Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
The Divine Mercy Chaplet. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Turn